Binigay ng Oklahoma City Thunder ang panglimang magkasunod na talo ng Golden State Warriors nang sila ay manalo sa score na 128-109. Si Isaiah Joe ng Oklahoma City Thunder ay perfect sa 3-point area sa kanyang 7 out of 7 3-point shot. Si Shai Gilgeous-Alexander ay may 24 points. Nagdagdag si Josh Giddey ng 9-10 points at ang karibal ni Victor Wembanyama na si Chet Holmgren ay mayroong 13 points at 10 rebounds, ang kanyang pang-apat na double-double ngayong season. Last 11 games ng Thunder laban sa Warriors ay nanalo lang sila ng isang beses noong season 2020-2021. Ngunit ngayong season ay back-to-back na ang panalo ng Oklahoma City Thunder sa Golden State Warriors. Hindi nakapaglaro sina Stephen Curry na may right knee injury at forward na si Draymond Green dahil sa 5-game suspension nang sakalin niya si Rudy Gobert sa kanilang laban kontra sa Minnesota Timberwolves. At si Gary Payton ay hindi natapos ang laro nang ma-sprain ang kanyang left ankle sa second quarter. Sa pagkawala ni Draymond Green ay humina ang depensa ng Golden State Warriors. Nalamangan sila ng Oklahoma City Thunder ng 15 points sa first quarter sa score na 39-24. Naibaba ng Warriors ang kalamangan ng Thunder sa 7 points sa pagtatapos ng second quarter. Ngunit sa fourth quarter ay na-outscored ng Oklahoma City Thunder ang Golden State Warriors sa 34-24 at tuluyan nang ibinigay ng Thunder ang panglimang magkasunod na talo ng Golden State Warriors. Pinangunahan ni Jonathan Kuminga ang Warriors sa kanyang 21 points, ngunit si Klay Thompson na sinabi niya nang ma-interview siya na magliliyab na siya, ay may 5 points lang sa kanyang 1 out of 10 field goal. Samantala, lipat tayo sa kwentong PBA. Inihayag ni L.E. Tenorio nang mag-guest siya sa podcast ng Clutch Points, Philippines, na siya ay naging emotional nang etenred siya ng San Miguel Beer sa Alaska kapalit ni Mike Cortez, na noong panahon na yon, si Mike Cortez ay tinaguri ang Beast and Unstoppable noong siya ay nasa kolehiyo. Na-draft ng San Miguel Beer sa L.E. Tenorio 4th overall taong 2006. At inaasahang papalit sa pwesto ni Olsen Racela. Ngunit after 1 year sa San Miguel Beer, nabalitaan niyang i-trade siya sa Alaska, at naging emotional siya at ayon sa kanya, ay umiyak siya dahil sa sama ng loob. Umiyak ako, nasa parking area sa Katipunan, dahil nasa restaurant kami kasama si Larry Fonasher na kasama kong i-trade sa Alaska, kay Ken Bono at Mike Cortez. Umiyak ako at si Larry Fonasher, at tumatawa lang at masaya siya na ma-i-trade sa Alaska, dahil hindi naman siya nagagamit ng San Miguel Beer. Ang sabi ni Tenorio. At ang ikinasama pa ng loob ni L.E. Tenorio ay hindi na niya makasama ang kanyang idol na si Olsen Racela. Blessing in disguise ang pagka-trade na L.E. Tenorio sa Alaska ay nagbunga ng kanyang magandang basketball career. Namulaklak ang kanyang career niya sa Alaska kasama si Coach Tim Con. At nanalo siya ng una sa kanyang 8 championship noong 2010 at nanalo pa siya ng Finals MVP. Senwerte si L.E. Tenorio sa Alaska dahil siya ay naging superstar, naging all-star rin siya, Most Improved Player awardee, at member ng Mythical 5. And the rest is history.